So yan ang iniready ni Inday. So magluluto kami ng sinigang. May isda pa doon and then sinigang na baboy. So, naligo na ang Bright Pinoy. Di ba? May ginagamit ako guys ito. Maganda siya. Ang pangalan niya ay galing siya sa Bodycology Sweet Apple Cider. Ang ganda siya. Ewan ko, hindi naman ako gumaganda kaya. Kaya lang parang feeling ko pagka in-apply mo sa ano mo sa skin mo parang ang smooth ng skin. So yan, siguro nagtataka sila bakit. Kahit na umuulan guys, naliligo ako kahit na pa bumabagyo. Ewan ko, parang ako kasi hindi ako makatagal ng ano, yung hindi ako naligo, hindi ko kaya kahit na isang araw na hindi ka maligo. Parang hindi ko kaya kahit na yung kunyari nagta-travel tayo sa malayo, 'di ba? Hindi ka nakakaligo, 'di ba? Kung pwede ka lang maligo sa loob ng eroplano, 'di ba? Pero pag kayo mga business class, syempre pwede ka siguro maligo. Kaya lang pagka bumabiyahe naman ako, economy class lang, 'di ba? Katulad na nagpunta ako ng UK, papunta pabalik, economy class lang. So, yun. Ibig ko sabihin, sumasakit kasi ang ulo ko pagka hindi ako nakaligo. Hindi ko kayang hindi maligo sa loob ng isang araw. Kunyari, wala, hindi ka naligo. Di ba? Kahit na paano mangyari, umuulan, bumabagyo, whatever. Talagang naliligo ako, guys. Yan. Hindi, parang sumasakit yung ulo ko. Hindi katulad ng iba. May mga iba kasing tao na kaya nilang hindi maligo. Hindi naman sa sobrang selan at sobrang, ano ba yan, sobrang linis, sobrang arte, yung mga ganun din. Kundi sumasakit na talaga yung ulo ko pagka hindi ako nakaligo. So, just like now, mayroong daw bagyo, sabi nila, as you can see the weather, makulimlim, di ba? So, yun, nakikita niya may isang spare bag ako. Iayos ko pa to. Ito. Ayan. Binili ko yan ng Christmas, guys. Ito naman, nabili ko to sa Cebu. Napunta kami last year kasi minsan ako pag pumupunta ako sa isang lugar, siyempre gusto ko may souvenir ka mabibili, di ba? So, naalala ko to nung binili ko to sa SM sa Cebu. Paikot-ikot kami, nagmamadali kami kasi yung hapon na yun sasakay na kami. Kinabukasan sasakay na kami ng boat aeroplano nga pala kami. Nag-airplane na kami pa uwing Cagayan de Oro. So, wala lang ako maisip na bibilin. So, ako kasi pagka bags, basta bags talaga, unang tingin ko pa lang, alam ko na kung gusto ko siya. So, eto, actually, sorry to say, hindi ko siya masyadong gusto. Pero, okay naman din daw siya. Sabi ng pamangkin ko, may version kasi na ganito na guess. Diba? So, ganun ako. Ang ano ko talaga is bag. Ang paborito ko. So, pag dinala mo ako sa mall, makita ko mga bag. Isang lakad ko pa lang kaya alam ko na kung kursunado ko yung bag o hindi. So, ito parang napilitan lang akong bilhin. Ayan, kasi nga wala akong mabibili. 'Di ba? Kasi siyempre, souvenir galing ka ng Cebu, 'di ba? Siyempre may mabili ka naman kahit na papaano na bago, 'di ba? O yan, nabili ka. Pero maganda naman pala siya. Kaya ginagamit ko na lang, 'di ba? Kasi sayang naman kung di mo gagamitin. Ayan, maganda naman din siya. Para siyang hindi siya pang formal, para siyang pwedeng pang ordinaryong araw lang, pang araw-araw lang, 'di ba? Ayan puti. Dirty white siya. Ang problema lang sa kanya, pag nilaban mo siya, syempre magba-brown siya. Hindi ko alam paano ito labahan. Kasi baka mag-yellow siya, di ba? So, baka pinupunasan lang siya. Yung pag-ubod na talaga siya ng dumi. So, yun lang ang mahirap pagka yung bag mo is white, di ba? Kasi mahirap siyang i-maintain yung pagkaputi niya. Unlike pag mga color na ganyan, di ba? So, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami ang aking bag. Marami akong bag, guys. Ayun, sabi ng kapatid ko, atay, mas marami ka pang bag sa akin. Ayan. Sa taas, makikita ninyo, may mga bags, may mga pack bags, may mga wallets. Ayan. Ito, mga bag yan. Mayroon pa yan sa likod, guys. Ito mga hindi ko pa nagagamit. Bigay ng pamangkin ko galing sa Amerika. Binigay ng sister ko. Ito yung mga medyo mamahaling bag na meron ako. Ito ang mga nakabalot. So, yun. So, yun. Diba? Iniisip ko paano to labahan. Diba? Na hindi siya mangingitim. Kasi baka pag nilabahan mo, nalaban ko to isang beses, guys.
Iniisip ko baka mag-fade, baka mag-iba yung color. So, siguro, dry wash ang ginagawa siguro dito, ano? Sa susunod, hindi pa naman, no? Bihira ko naman siyang gamitin. So, ganyan lang. So, pag madumi siya, siguro pupunasan mo lang. Hindi ko alam paano ipapadry wash. Dadalhin mo pa siya sa ano. So, yan ang secret ni Britney. Yan. Marami siyang bag. It was a Sunday morning in the Philippines. Medyo delay lang yung aking ano dito, ha. Yung pagbuka ng bunganga kasi nga ibang cellphone yung ating ginamit ngayon. Actually, I got 4 cellphones na ginagamit, pero there are certain phones lang na ginagamit ko for vlogging. So, as you can see, tinanggal ko na yung mga nakalagay dyan dati. Dati may mga nakalagay dyan ng mga ganyan, wallpaper. So, tinanggal na po natin. As you can see, ito pa rin ang aking setup. Pero, bihira na ako nagtitiktok. Hindi na ako nagtitiktok. I prepare YouTube. Kasi, kumbaga, nag-iba na ako ng genre. Diba? Kumbaga, into singing is, pumunta na ako sa vlogging. Kasi, that is really my dream. Since I started my YouTube channel, kasi sabi nga ng kapatid ko, di ba, mas maganda pa ate mag-vlog ka na lang. So, nagba-vlog na lang ako. Kasi, sometimes naiisip po natin, syempre, iba na rin pagka nagkakaedad tayo, di ba? So, tapos naman na tayo sa pagkanta-kanta buong buhay natin, nagkanta-kanta na tayo, di ba? So, upo muna ako, hanap muna ako ng posisyon here. So, once in a while na lang ako nagla-live stream. As you can see, meron tayong ano dyan. Ayan. Diba? Meron tayong setup. Nakasabit yung bag ko doon. Pasensya na kayo. Yes. Pero natatawa ako. Kasi yung kapatid ko bumili ng sound card. Yung pamangkin ko sa New Zealand nag-ano din. Bumili na rin ng sound card kasi gusto rin nila magkakanta. Samantalang ako. Sama na ako sa kakakanta. Yun ang totoo. Kasi entire life ko, I've been singing since 1989, 88. Parang 88. I started singing 1988 up to present. So, nagka-iba-iba tayo ng mga banda, iba-ibang grupo, iba-ibang lugar, iba-ibang city sa Pilipinas. Yun pala ang susunod natin topic kung paano ako naging singer, paano ako nag-start magbanda, what is my wages when I started my singing career in year 1989. Di ba? Ang tagal na. Oh my God. So, yeah. Ngayon, iba muna ang topic natin. Ang topic natin is, ayan, pinapakita ko po sa inyo ang aking mini studio. Is that what you call mini studio? Kasi nandyan may mga speakers. Meron tayong sound card. So, yan, ilagay ko lang to dito para may design. And, ang pinakamagandang topic ko ngayon ay malapit na ang birthday ng aking gaga in heaven because my cat passed away year 2025 February 8. So, magdadalawang taon na siya nagse-celebrate ng death anniversary niya, ikadalawang taon na. Ay, hindi pa ikadalawang taon. 2025 siya namatay eh. So, 2026 isang taon pa lang. 2027 ang ikadalawang taon. So, what I'm saying is, she is celebrating dapat 16 years. Kung buhay pa sana siya, kaya lang nasa Rainbow Bridge na po yung cat ko at siya ay nasa heaven na. So, ayan ang kanyang picture. As you can see, we are very, very sweet. Sweet and sweet. So, may mga nakikita kayo dyan mga cat food, di ba guys? Kasi, sa birthday niya, sa June 23, ang balak ko, magse-celebrate ako. Yearly ko naman sineselebrate yung birthday ng cat ko kahit na I lost my cat already. As I'm still celebrating her birthday yearly. So, pag nangyayari yon na nagse-celebrate ako ng birthday ng cat ko, ang ginagawa ko, bumibili po ako ng mga cat food, biscuit, cat food para sa dog. And then, nagpapakain po tayo ng mga stray dogs and cats. Kasi nga, birthday ng cat ko. So, that will gonna happen on the 23rd of June, which is, ano yun? Wednesday? Tuesday.
So, sa Tuesday po ang birthday ng aking cat. So, magbablog din tayo. Papakita natin paano natin i-celebrate ang birthday ng cat ko with the stray cats and dogs. So, yan. So, meron akong mga binili na. Pero hindi naman masyadong madami. Sa mga pouch lang ng cat food and then mga can ng cat food and also meron din para sa mga dog kasi pag may napunta dyan ng mga dog, ay pakakainin natin. Yeah, so as you can see, look at the weather guys. Meron daw kasing bagyo na pumasok sa Pilipinas. So I don't know, keep safe lang everyone, hindi natin alam kung nasa Mindanao, nasa Luzon ba siya o nasa saang area. But anyway, keep safe everyone. Mag-ready kayo, mag-charge kayo ng mga phone, mga flashlight, cellphone, yung mga kailangan may go bag tayo. Go bag. Yan ang tinatawag nila, go bag palang tawag doon. Yung mga nandun yung mga kompletong papeles mo, pera mo, passport mo, mga whatever, ATM mo, o kung ano pa man. Diba? Kasi pagka nagtatakbuhan at nagkaroon ng emergency, yun lang ang bibit-bitin mo. Kaya alam yung aking go bag, parang walang damit. Dapat pala yung go bag mo, may damit, di ba? Kasi ayan o, tingnan nyo. Ayun. Oh, di ba ang lalaki niya, kailangan naman buhatin mo yan sa damakmak na yan, di ba? Pang travel yan, oh, di ba? Meron pa ako doon, di ba? Kailangan naman pagtakbo mo, bit-bit mo lahat. Diyos ko, ang dami yung bit-bit. So anyway guys, this is my new eyeglasses. Ito yung sinasabi ko, alam nyo, bago yung eyeglasses ko, bilib naman ako doon sa doktor kasi magaling daw yung doktor, sabi ng aking mga pamangkin. St. Jude, hello, shout out sa St. Jude. Yan. So magaling naman daw sila na doktor, magaganda daw yung quality ng kanilang mga eyeglass. Ang problema ko lang, mabigat pa rin yung mata ko na sumasakit. I don't know if it's nag-a-adjust pa lang yung mata natin kasi bumaba nga daw yung grado ko, sabi ni Doc. Hindi ko nga alam kung bumaba ba o tumaas o ano ba. So yan. So, nag-a-adjust pa siguro yung mata ko, which is nakakaranas pa rin ako ng yung parang mabigat yung mata. But anyway, as long as meron na tayong problem sa eyes, normal na po natin mararamdaman yan. Kasi may problema na tayo sa mata di ba? So, minsan gusto ng eyes mapahinga. Kasi syempre, when we age, hindi naman parehas ng yung pagtingin mo dati, yung mata mo, ganun dating function, ganun yung lakas ng mata mo, ganun yung linaw. So, when we age, nagbabago din siya. So, I know naman that's normal na parang sometimes mabigat, masakit, yung mata mo yung parang malalaglag. It's just that my eyes is adjusting sa aking new eyeglasses, diba? New. And very beautiful din ang price niya. So, I paid 11,500 on this eyeglass. Yeah, sa St. Jude. Shout out sa St. Jude. Kaya lang, yun nga, inaobserbahan ko kasi a little bit may masakit na mabigat. So, I don't know if it's, syempre accurate naman yung pag-check nila sa mata ko, di ba? Kasi mata ko naman chine-check up nila nung nandun ako. Maayos naman. So, di ba? So, siguro nga, nag-a-adjust lang yung eyes ko. So, obserbahan ko lang in a week. Kasi this week ko lang nakuha yung eyeglass ko sa mga 1 week, obserbahan natin kung ano mangyayari. And then, if not, sabi naman ni doktor, ibalik ko lang doon. Ibabalik natin doon. Siyempre, patitingnan bakit ganun, parang mabigat. Diba? Parang mabigat pa rin. O, may masakit, which is normal na lang yon. So, ibabalik din natin doon. Para lang ipa-check. Diba? So, that could happen maybe next week pagdating na ni Reggie Boy. Si Reggie Boy is our cook. And then, kasambahay kasi you know me guys, hindi ako lumalabas when I'm alone. Especially, wala nang driver yung kapatid ko. May sasakyan, pero hindi na ako nakakalabas nang mag-isa lang ako. Kaya ko naman. Kaya ko pa naman, kaya lang, yung syempre maninibago ka kasi nung nagkaedad na tayo, when we get AIDS, di ba sometimes kailangan natin ng kasama. Companion when we are going out kasi we don't know what to happen, madapa ka, di ba, buyag, sabi nila in Visayas, masagasaan ka, syempre, pag malabo na ang mata mo, kailangan mo ng assistant, di ba, na mag-guide sa mata mo, mag-guide sa iyo. So, nasanay na kami, na pag lumalabas po kami, may kasama po kaming, yung nag-guide sa amin, or bodyguard, what you call it, bodyguard.
So, si Reggie yun. So, gusto din ng kapatid ko. Pag lumalabas kami, syempre may kasama kami, especially ako or kaya si mama, yun ang gusto ng sister ko. Tapos dati yung mga helper namin dito sa bahay, may mga edad na senior citizen, mga 65, 60. Sabi, I remember, sabi ng sister ko, ate, ano ba naman kayo? Syempre, pag magsasama kayo ng bodyguard nyo, yung bata-bata, hindi yung mas matanda sa inyo, syempre, imbis na yung bata, ang mag-aalalay sa inyo, kayo pa mag-aalalay doon sa mas matanda kasi dati yung kasambahay namin is 65 guys. So, nga, may kasama ka, pero mas senior pa sa'yo, di ba? Kaya gusto ng kapatid ko, pag may kasama kami, pag lumalabas kami, mas bata. Yung magkakapag-guide sa'yo, mas malinaw yung mata, mas malakas yung katawan, o di ba? Mas alert, di ba? Kasi syempre, medyo, alam nyo, minsan experience ko na yun. Sometimes that is normal when you experience yung naglo-loading na kayo, di ba? Kaya may gagawin ka, biglang, ano na nga ba yun? Yung parang napapatunganga kayo. In the sense na nasa labas kayo, napapatunganga kayo. So that is why we experience that. Kasi nga, we age, di ba? Tumatanda tayo, bumabagal yung function ng utak, bumabagal yung function ng mata. In short, lahat bumabagal ang function ng body natin. So, kailangan natin ng mga bata ngayon. Kasi mga bata alert eh. We're not just like before na very alert. Ako dati very alert ako guys, Dati, grabe as in. Para akong lumilipad. Yung bang parang feeling mo, parang ikaw talaga yung powerful na parang, uy, ang lakas-lakas mo, alam mo lahat ng bagay, alam mo lahat ng daan, alam mo lahat ng street, alam mo lahat ng gagawin. Ganon. Kaya lang when you age, nagbabago na pala. 'Di ba? So, medyo bumabagal ka na. Yung mga kapatid ko, sabi ng kapatid ko, kasi yung kapatid ko guys, siya ang breadwinner namin. So, everyday yan siya nagta-travel, babae yung sister ko po. So, minsan sinasabi namin sa kanya mag-iingat ka kasi yun, mabilis pa rin siyang gumalaw hanggang ngayon. Nasa 50s na rin yung sister ko. Mabilis siya, yung alert pa rin, yung utak niya mabilis, ganyan. Sabi ko minsan mag-iingat ka kasi pag tumatawid ka, umaakyat ka, tapos alam mo sabi niya sa akin guys, ay nako, bahala, sabi niya basta ako pag naglalakad daw siya, nakahawak daw siya maigi. Diba kasi mag-isa lang siya sanay siya na mag-isa siya nagta-travel. Dati ganyan ako guys. Pero ngayon, lalabas ako, kailangan may kasama ako. Lalabas ako, kailangan nandiyan si Reggie, kailangan may bodyguard ka, di ba? Pero, kaya ko pa. Kaya ko pa rin lumabas na mag-isa. Kaya lang, syempre, nagwa-worry ang family mo, mama mo, mga kapatid mo. Syempre, nasa 50s na rin po tayo. Pero alam nyo guys, may mga nakikita pa ako sa labas sa mga age 50s pataas. Minsan nga, mas matanda pa sa akin, 60 plus nga eh. Mag-isa lang sila na, nasa labas. Yung mga senior citizen na kumukubra ng kanilang mga pera sa Veterans Bank, o kaya nag-aano sila ng mga pension. Di ba walang mga kasama yun? Di ba? Pero bakit na ma-manage nila yung mga ganong bagay? So sometimes, naisip ko rin, parang gusto kong bumalik sa pagiging active. Pagiging active ko sa yung labas-labas, kahit na magkape-kape, magpunta sa mall, punta sa na mag-isa ka lang. Kasi nasanay nga kami, naging dumepende kasi kami sa may sasakyan. Nakasakay ka, may driver ka, may alalay ka, di ba, may bodyguard. So, minsan parang maninibago kapag bumalik ka sa ikaw lang mag-isa. So, yan ang gusto kong gawin. Kasi di ba, travel vlogger ako. Yun ang, alangan naman magta-travel vlogger ako, marami ako alipores na kasama, di ba? Yun ang gusto kong gawin. And that would be happen very, very soon. So, abangan ninyo yan, ha? Kasi, di ba, nag-change genre na ako. Gusto ko na maging travel vlogger. Yun talaga ang dream ko dito sa YouTube. Yun talaga ang dream ko dito sa channel ko is to become a travel vlogger. Kasi, magta-travel tayo kung saan-saan dito sa city muna namin. And then, lalabas tayo ng city. And then, pupunta tayo sa Bisaya. And then, pupunta tayo sa Luzon. O, diba? Kasi magbablog ako eh. So, yun ang gusto kong gawin. Diba? Kaya lang, syempre, gagawin mo yun. Syempre, mag-isa ka. Alangan naman palagi ka may bodyguard. Ay, Diyos ko, yari ka dun sa pamasahe. Which is the pamasahe from where I live, kailangan nyo mag-plane. Going to Bisaya or either going into Luzon.
So, magpa-plane kayo. How much is the plane ngayon? Now, these days. Sabi nung kapatid ko, kasi yung kapatid ko, biyahera siya no? Sometimes, ang pamasahe daw po, Cebu to Cagayan de Oro, 8,000. Oh my God, paano kung may kasama ka? Di 16 na. So, syempre, kailangan mo din magtipid, di ba? So, yun ang gagawin ko. Ano ba to? Soonest, di ba? Malapit-lapit na, siguro this year, matatapos na natin yung ating watch hours. Kulang na lang ako ng kaunti na lang. So, with the help of the people who is watching my live, thank you, di ba? Kasi konti na lang, if I'm not mistaken, maybe 400 to 500 watch hours or 450 watch hours. So, pag naano ko na yun, monetize na si Brit Pinay. So, once na na-monetize na si Brit Pinay, mag-start na ako mag-travel, di ba? So, yan, parang exciting ako dun sa adventure na gagawin ko sa buhay ko, yung magiging vlogger ka. Although, travel vlogger ka, matagal na po akong vlogger. Actually, siguro magto 2 years na. Pero I created my channel 4 years ago. Kaya lang nga, hindi natin siya ginamit. I haven't used it for vlogging. I'm just using my channel to watch other people, hindi ba? Yung mga videos, yung mga news, di ba ganyan. So, until my sister told me, why don't you become a YouTuber? So, since then, nag-start na ako mag-YouTube. So, excited ako doon na, di ba, yung magta-travel ako. Oh my God, that is my dream. I hope supportahan tayo ng mga people dito sa ating YouTube. Thank you guys. I love you. Thank you for the support sa mga small time YouTuber. I'm only a small time YouTuber because I am a beginner because I started my YouTube channel siguro magto 2 years na. So once na nagawa na natin yung magta-travel, oh my God, I'm excited, di ba? Yung mga gagawa tayo ng mga istorya, ta-travel tayo kung saan-saan lugar, di ba? So gusto ko yun. Yun ang gusto kong gawin sa buhay. So yun ang dream ko. Hindi na yung pagkanta, hindi na yung live stream kasi I've been on singing career siguro 37 years. 'Di ba? So para iba naman yung genre natin. So anyway, thank you guys. See you later on. Tingnan muna natin kung anong iluluto ni Inday. Guide natin si Inday kasi nga si Inday. Hindi siya masyado pa marunong magluto, so we need to guide her kasi nga wala pa si Reggie. So si Reggie Boy ay babalik this coming week kasi umuwi siya ng Masbate. So, yeah. Thank you, guys.